Mapagpalang araw po. Happy New Year! Nandito po tayo sa bahay o tahanan ni Brother Paeng, na kung saan magsasagawa tayo ng home Bible study. Dito po natin gagawin ngayon mismo sa kanyang tahanan. Ano po? At nagkataon New Year pa. Nasa barangay 125, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kaya po tayo narito para magbahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos na nakasulat po sa Poimen, ang Biblia ng mga Pasko. Hindi po tayo narito para kwentuhan natin siya kung ano-ano. Hindi rin ako narito para makipagtsismisan sa kanya. Kaya po ako narito dali ng mabuting salita ng Diyos sa kanyang tahanan. Kagaya na sinabi ni Jesus sa alagad niya noon, nang ipinahayo niya yung 72, pumasok kayo sa bayan at pag tinanggap kayo sa bahay, ang sabi niya, ang sasabihin niyo, peace be with you. Yang pagpasok na salita ng Diyos sa loob ng tahanan, kasabay yan ng peace be with you. O sa madalit salita, kapayapahan ang sasayin niyo. Ganyan po kabuti ang Diyos. Papasok ka pa lang, may dala ng blessing ng Diyos. Ano yun? Kapayapaan. Sino po ba ngayon ng kapayapaan? Lahat naman tao gusto kapayapaan, pero bakit sila nagkakagulo? Sadyang magulo po talaga ang mundo natin. Especially sa larangan ng politika. Pero hindi tayo sa politika. Tungkol po tayo sa salita ng Diyos. Okay? Bago tayo papalaot po sa Biblia, tayo muna ay panandaliang manalangin. Hingin po natin ang tulong ng Diyos sapagkat ang Diyos po ang dapat gumabay sa atin kasi po salita niya ang ating pag-aralan para lubos nating maunawaan. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan kami ni Brother Paeng sa pagbubulay ng iyong salita upang sa ganon makinabang po kami sa iyong pagkain na ibinibigay sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa panahon ni Apostol Pablo, ganito po ang tagubili niya kay Timoteo. Ikalawang Timoteo 4:2. Ang sabi niya, simulan natin sa 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inatasan kita. Yan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, inatasan kita sa pangalan ng Diyos at Kristo Jesus. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sa pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ibig sabihin, kahit anong panahon, ang salita ng Diyos dapat ipangaral. Imugin mo at pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kanino ipapangaral? Natural sa mga taong buhay. Pwede bang ipangaral doon sa mga taong patay? Patay na yun. Siyempre, hindi makakapanginig yun. Kailangan taong mga buhay. Kanya lang, bakit nasa loob tayo ng tahanan? Natural. Kung saan ang may tao, doon ipangaral ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay, anong sabi ni Pablo? Salita ng Diyos. Ano po ba yung salita ng Diyos? Ayon dito kay Apostol Pedro, dito sa unang Pedro 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Pansinin niyo po mananatili.
Ang salitang ito ay ang magandang balita o salita ng Diyos, ipinangangaral sa inyo. Oh. Yung salita ng Diyos o salita ng Panginoon o yung mabuting balita, ipangangaral. Kasi po, yun ang mananatili. Yung mga bagay po dito sa ibabaw ng mundo, hindi po mananatili yan. Lahat ng yan mawawala. Tandaan nyo, lahat ng yan mawawala. Ultimo, itsura ng tao. Maganda ka. Sa susunod, pangit ka na. Kahit tawagin mo pa si Belo, si Kalayan, at kaya lang gawin na medyo pabatayin ka ng kaunti. Pero ang totoo, kukupas ka rin. Ito po sabi ni Pedro, 24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Hindi po yung initit po yung marijuana, hindi yan damo. Sabi, hindi sinabing marijuana o droga. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Oh. Sikat ka ngayon. Bukas, kupas ka na. Ibig sabihin, lahat ng bagay dito sa mundo, ultimo tayong mga tao, mga bagay na material, kumukupas. Ang tawag naman po dyan ay faded glory. Yung gloria niya, nawala na. Tingnan niyo yung mga artista nung araw, hindi ba magaganda sila? Oh. Hindi ba lumipas na sila? Yung iba nangamatay na sila. Ngayon, mayroong mga bagong artista na naman. Cellphone. Nung araw, 3310, 33, ganyan. Pero ngayon, nagaganda na cellphone. Pero, laging may lumalabas na mga bagong cellphone. Di po ba ganon? Kaya lahat ng, sabi po ng San Pedro, lumilipas. Ngayon, alin ang hindi lilipas? Ayon naman kay San Juan, ito po ang hindi lumilipas. Unang 1:2, ganito po mababasa sa 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Yung sanlibutan po, yung mga nakakapukaw sa paningin ng mata. Ay, ang ganda niyan. Gusto ko yan. Nakakita na naman mas gusto ko yan. Yan yung mga ganyan. Mga kamunduan po yan. Sanlibutan. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kita niyo po? Sino ang mananatili? Yung nabubuhay sa salita ng Diyos. Bakit? Salita ng Diyos mananatili yun Kasi salita ng Diyos yun. Pero pag tinanggap mo yun, pinamuhay mo yun, ikaw mismo, mananatili ka rin, kaibigan. Baka naman isipin, mananatili ako sa lupa? Hindi. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ayon kay Jesus, Mateo 6:9. Ganito ang ating naman mababasa. Ito po, babasahin natin. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin, naman namin na sa langit ka, sambay nawa ang iyong pangalan. 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Pag sumunod ka dito sa lupa, sa kalooban ng Diyos, ang ending mo, hanggang langit. Yun, doon ka mananatili sa langit. Hindi dito sa ibabaw ng lupa. Lahat po na nakikita ng ating mga mata, lahat yan ang sabi ni Juan, lilipas. Mawawala. Ang sabi ni Pedro, mawawala ng gloria.
Alin ang mananatili? Sabi ni Pedro, salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ang mananatili hanggang langit ko. Dito pa lang sa lupa, kaibigan, kailangan sumunod ka na. Sumunod ka. Kasi, kung gusto mong makarating ng langit, yun ang kailangan mong gawin, sumunod. Kapag hindi ka sumunod, lagot kang bata ka. Lagot ka. Basahin natin. Dito sa 1:36. Ganito naman ang mababasa. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Yung sumasampalataya kanino daw? Kay Jesus. Sino ang Jesus? Yung anak ng Diyos na buhay. May buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan po yun, doon sa langit na yun. Hindi dito sa lupa. Ang buhay dito, walang hanggan dito. Mamamatay tayong lahat dito. Tandaan nyo. First come, first serve lang. Tingnan nyo po si sementeryo. Depende sa sukat, di ba? May maiksi, may katamtaman, may mahaba. Ibig sabihin, iba-ibang panahon, pag ang kamatayan ay itinakdanan ng Diyos sa tao. Kaya bago man lang tayo mamatay, sumunod na tayo. Amen ba, Brother Paeng? Amen. Narinig nyo? Malakas ang boses ko. Nag-amen siya. Ibig sabihin, gusto ninyang mamatay. Ganun ba? Hindi! Hindi po. Yung pag-amen niya, naniniwala siya sa salita ng Diyos. Hindi siya sa akin naniniwala. Doon sa salita ng Diyos na binabasa natin. Kasi po, napagkwentuhan namin sa kanya, si Brother Paeng po mayroon ding initinding karamdaman eh. Sabihin na natin, ako lagi ko sinasabi ito, ako hindi naman ako hipokrito eh. Pagka ang tao may karamdaman, mas yung nasa kaisipan niya, yung mamatay na lang para matapos ang kahirapan. Marami po ako nakausap ng mga ganyan, iba't ibang mga estado nila sa buhay, nang naranasan po nila ang malupit na karamdaman, isa lang ang kanila sinabi, ang mamatay. Opo. Kaya payo ko sa kanila, huwag kayong magmadali. Darating yan, lahat naman tayo mawawala sa lupa. Pero mas maganda, habang nandito tayo, gumawa na tayo pagsunod sa Diyos. Okay. Anong sabi ni Juan? Ulitin natin. 1:36. Ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sa langit po yan, ha? Ngunit, ang hindi sumusunod kay Jesus, ayan na, nilalagot na. Kapag hindi ka sumunod kay Jesus, tuloy, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Ito hindi baling magalit, mapuhot ang kapitbahay ko. Huwag lang ang Diyos. Bakit? Ano ba magagawa ng kapitbahay mo? Pareho lang kayo. Dapat doon ka matakot. Pag hindi ka sumunod, mapupuhot ang Diyos sa iyo. Hanggat nabubuhay ka, puhot na puhot ang Diyos sa iyo, kaibigan. Alam niyo, nung araw, meron akong Bible study. Ang anak buhay niya, pera. Sa City Hall. Nagsasanda sa kanya ng mga ATM kaya doon na City Hall. Kapag hindi makabayad dyan, wala talampakan hanggang bumbunan, minumura.
Mga loko-loko naman kasi ang ibang empleyado eh. Ibibigay yung ATM nila sa kanya. Ang ginagawa ng mga loko-lokong empleyado ito, nagde-declare sila ng loss. Kaya pag isuswipe nung palamurang utangan, wala siya makuha. Kaya pag nakita ka, mula talampakan hanggang bumbunan pag minura ka, na Bible study ko yun. Sabi niya sa akin eh, nagtanong siya eh, marunong bang magalit ang Diyos? Muntik ko na sabihin, na totoo yan, galit na talaga ang Diyos sa'yo eh. Dahil sa ugali. Nagpapahiram ka, pag hindi makabayad, mumurahin mo. Ito tandaan niyo po, pag nagpapahiram ka, tandaan niyo, sigurado, merong hindi nagbabayad. Merong mga balasubas. Yan ang kakambal ng magpapautang ka ng pera. Kaya kung ayaw mong maganyan, huwag kang magpahiram. Magbigay ka na lang kung meron. Ang sabi ni Juan, kahit naniniwala ka pa kay Jesus, kahit sabihin mo pang deboto ka ni Jesus, pag hindi ka sumusunod, lagot kang bata ka. Tingnan nyo po ang sabi ni Jesus. Nangatasan niya ang mga alagad niya. Ganito ang nakasulat sa Mateo chapter 28, sa verse 20. Nagutusan silang mangaral, ang sabi ng ating Panginoong Yesus ay, Mateo 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo, sabi ni Jesus. Anong atas ni Jesus? Yung mapapangaralan ng mga tao, turuan sumunod sa utos ko, ang sabi ni Jesus. Hindi utos ko. Utos ng Panginoong Yesus. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. Kaya ang mga ngaral ngayon, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, anumang panahon, Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Huwag mo sabihin bumabagyo. Huwag mo sabihin may pandemic. Huwag mo sabihin lumilindol. Nung araw po, nung panahon ng pandemic, nangaral ako. Maraming mga barangay, sinisita ako sa bawat barangay na pasukin ko. Kasi lockdown eh. Anong sinasabi ko lagi sa mga nagbabantay sa barangay? Mangangaral ako sa bahay ni ganito. Tinuturo ko yung bahay. Bakit kailangan mangaral ka kahit na lockdown? Mismo Panginoong Yesus nagsabi, kahit na lockdown, mangaral ka. Hindi siguro kayo makapaniwala, no? Kaya sa biyaya ng Diyos, walang nanita sa akin na huwag ka pupunta dyan. Wala. Tuloy-tuloy siyempre. Wala nakapigil ah. Mangangaral ka na salita ng Diyos, ayaw ba nila yun? Ang sabi po ng Panginoong Yesus dito po sa isang talata, Lucas 21:11, ang sabi ng kasulatan, magkakaroon ng mga salot sa iba't ibang dako. Salot. Sakit, salot yan. Yung COVID-19, salot yan. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. Di ba pang buong mundo? Di ba takot na takot ang tao? Kahit na pinalalabas ka na, ayaw pa lumabas. Bakit?
baka ma-infect ng virus eh. Mamatay sila. Di po ba? Nangyari yan? Kinulod ng kadiliman ng buong mundo sa takot sa pandemic ng COVID-19. Oh. Anong sabi ni Jesus sa 13? Yun ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Oh. Ay ano nangangaral ako, wala ko sinasabi kundi ang Panginoong Yesus, yung kabutihan ng Panginoong Yesus. Ano si Jesus? Nagpapagaling. Ano si Jesus? Nag-iimala. Ano si Jesus? Nagliligtas. Oh. Meron ba namatay doon sa mga pinupuntahan ko? Wala. Meron ba tinamaan ng COVID-19? Meron. Hindi ko alam na yung mga pamilya pala na pupuntahan ko, COVID-19 na pala. At saka ko lang nalaman nang lumuwag na ang pandemya. Ang sabi sa akin ng isa, alam mo, Pastor, nung pumupunta ka rito, meron na kami COVID-19. Imbis na magalit ako, sino ba naman ang hindi magagalit? Kung na-infect ako, then lumipat ako ibang bahay. Paano ko sila naman at tinamandaan sa akin? Pero biyaya ng Diyos. Yung salita ng Diyos, may kapangyarihan na dala. Roma 1:16. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Hindi kayo maniwala. Maniwala kayo. Oh, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang magandang balita o salita ng Diyos. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Anong dulot ng salita ng Diyos? Kaligtasan! Dahil naniniwala sila sa salita ng Diyos. Bakit sila naniniwala? Pinapapasok pa ako sa bahay nila, may COVID-19 na sila eh. Tapos sasabihin pa nila sa akin, Pastor, alcohol muna, alcohol. May dala silang alcohol. Alcohol kayo ng alcohol. Bakit? Gamot ba yan? Ako? Kaya yumayaman yung kumpanya ng alcohol eh. Gusto nyo, inumin ko na lang yan. Yung mama naman talaga yung mga gumagawa ng alcohol ah. Ay, puro alcohol ah. 5. Naniwala sila sa salita ng Diyos kaya wala pong namatay. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Nasabi ni Jesus, turuan. Pagkatapos turuan sumunod. Kailangan sumunod po tayo. Wala tayong magagawa po. Tandaan niyo po yan. Kumbaga sa labanan, wala tayong panalo dyan. Alin ang maganda? Sumunod ka na lang sa Diyos. Ang masakit, kinakanta pa nila yung ama namin. Tapos nakahawak ang mga kamay. Di ba ganon? Hawak-hawak kamay. Ama namin, nasa langit ka. Pero, yung lyrics ng kanta, ang tanong, sinusunod ba ninyo? Masaya silang umawik. Nakahawak kamay pa sila. Dapat hindi ganon, kaibigan. Dapat, namnamin natin. Ano nakalagay doon? Sundin ang kaharian mo. Ama namin, nasa langit ka. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa. Kaya pag binibigkas mo yung kaibigan, parang iniyahin mo ang Diyos na maghari po sa iyo. Oh. Bakit? Para makasunod ka sa kanyang kalooban dito sa lupa. Kailangan dito pa lang sa lupa, praktisado na tayo. Para pag nakarating po tayo sa langit,
praktisado na tayo. Eh bakit? Kaysa lagi graduation na. Para tayo nag-aaral dito. Pagdating sa langit, graduation na. Award. Medalya. Kaya kung di ka sumunod dito, hindi ka makakarating doon sa kabila ka pupunta, sa impyerno. Doon walang awarding doon. Dahil hindi nagbibigay ng award si Satanas. Ang magbibigay ng award ang Diyos. Amen? Salamat Panginoon Diyos sa iyong patutuo sa amin ni Brother Peng. Na napakalaga po pala ang pagsunod sa iyo. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, kahit anong panahon, maganda man ang panahon, hindi man maganda, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Amen? At yan naman po ang aking advocacy. Ang alin? Mag-aral. Wala na akong trabaho eh. Ang trabaho ko mag-aral. Naalala ko nung araw, sabi po ng isang pinangangaralan ko, umulan, bumabagyo eh. Sabi niya sa akin, Pastor, bumabagyo na. Ba't ka pa pumunta rito? Makita niyo po. Parang ikaw si Kristo, sabi niya gano'n. Nayalit tulad niya ako kay Kristo. Ba't pa raw ako pumupunta? Bumabagyo na. Sabi ko naman, wala yung bagyo na yan. Wala yung bagyo na yan. Eh bakit? Yun na lang po papel ko eh, mangaral. Diba? Sige, ito po ang inyong kaibigan kaya si Brother Manny Bautista. Siya naman po si Brother Peng. Mabait po siya. Kanya lang. Ano pa? Mabait lang. Mabait. Good father sa kanyang pamilya. Kung nakita ko po ang kabaitan niya, matagal na po kami magkaibigan ni Brother Peng. Kung ilang taon na. Ngayon ko lang ako, hindi ko alam kung ano, naging ano yata, no? Basta. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Kayo po mga nanonood ng video, sana meron kayong natutunan. Hindi naman po natin kinuha kung saan niya, nagbasa po tayo ng Biblia. Poimen Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Ito po, pwede nyo sundan kung meron kayong hawak na Bible. Ito po, nag-desasyon po sa inyo, ano? Ano pa ba masasabi ko? Bagong taon ngayon, ayan, umuulan na. Sana kagabi nangyari yan. Para natigil yung putok-putok. Diba? Kung sino ba nakatulog kagabi, di wala. Kasi nga, putok-putok. Hindi po, ano, nandito po ulit tayo sa Barangay 125. So, 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ako, sa tahanan po ni Brother Peng. God bless us all po. Bye!